Anan ng kabundukan ng Bulalakaw. Sa isang baryong halos nalilimutan na ng kabihasnan, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Minda. Siya ay 18 taong gulang, payat, maitim ang balat. Sunog ng araw ang mga braso't batok, ngunit taglay ang isang ngiti na parang liwanag ng araw tuwing umaga, kahit salat sa yaman at kaginhawaan. Nabuhay si Minda sa simpleng pamumuhay. Ulila na siya sa ama't ina, at ang tanging naiwan sa kanya ay ang lumang dampa sa gilid ng palayan at isang kapirasong lupang tinatamnan niya ng gulay, mais at kamote. Sa tulong ng kalabaw na si Buntal, araw-araw niyang sinasaka ang lupa upang may maisaing at maipambarter sa tindahan sa bayan. Sa bawat pagsikat ng araw, isa lang ang dasal ni Minda, na sana'y bigyan siya ng lakas para itaguyod ang sarili at hindi mawalan ng pag-asa. Ngunit sa puso niyang marupok, minsan ay dumadalaw ang matinding lungkot at tanong sa kapalaran. Hanggang kailan ganito ang buhay ko? Bulong niya minsang nakatingala sa langit habang hawak ang sirang tabo at pinupuno ng tubig mula sa poso. Wala naman akong ginagawang masama, ngunit tila ako'y isinumpa ng tadhana. Isang hapon, habang pauwi siya galing sa bundok kung saan siya namumulot ng tuyong kahoy para sakalan, may kakaibang simoy ng hangin siyang naramdaman. Tahimik ang paligid at tila tumigil ang ihip ng hangin sa isang bahagi ng kagubatan. Doon, sa lilim ng isang matandang punong balete, may isang piging na parang panaginip. May mga ilaw na palutang-lutang, mga bulaklak na nagsasayaw sa ere at isang musika na hindi niya mawari kung galing sa kawayan o sa alapap. Bakit may pista rito? Tanong niya sa sarili. Lumapit siya, paakyat sa batong daan, at sa paglapit ay tila unti-unting nawawala ang kanyang bigat sa katawan. Ang kanyang mga sugat sa paa ay biglang nawala at ang damit niyang kupas ay tila kusang luminis. Sa ilalim ng punong balete ay naroon ang isang nilalang na ubod ng kinang nakasuot ng gintong kasuotan at may mahahabang buhok na tila pilak sa ilalim ng araw. Ikaw ba si Minda? Ang dalagang magsasaka na may pusong dalisay? Tanong ng nilalang na ang tinig ay parang musika ng hangin sa ibabaw ng ilog. Opo, pero paano ninyo po ako kilala? Takang tanong ni Minda. Ako si Lakan Diwata, isa sa mga tagapangalaga ng kabundukan. Matagal ka na naming pinagmamasdan. Ang iyong sipag at kabutihan, kahit sa gitna ng kahirapan, ay nakatawag ng pansin sa mundo naming mga engkanto. Hindi makapaniwala si Minda. Noon lamang siya nakarinig ng ganitong klaseng tinig. Noon lang din niya nakita ang ganoong kagandahan sa paligid, na parang dinala siya sa mundo ng panaginip. Ano pong kailangan ninyo sa akin? Tanong niyang may kaba at takot. Wala kaming kailangan sa iyo, Minda. Sa halip, nais naming maghandog. Ikaw ay napili, isa sa iilang mortal na pinayagang tumawid sa aming daigdig, sa mundo ng mga engkanto. Doon may pagsubok. Ngunit kung malalampasan mo, bibigyan ka namin ng isang gantimpalang hindi mo iisiping kayang matamo ng isang tulad mong nilimot ng mundo. Gantimpala? Tanong niya. Isang gintong sing-sing ang lumitaw sa kamay ni Lakan Diwata. Makinang at may batong asul na kumikislap tulad ng langit sa tanghaling tapat. Ngunit hindi basta-basta ang gantimpala. Kailangan mong maglakbay sa aming daigdig, tumanggap ng hamon, at panatilihing busilak ang iyong puso. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ikaw ay magkakamit ng walang hanggang biyaya, hindi lang sa yaman, kundi sa tunay na kaligayahan. Tahimik si Minda. Gusto niyang tumanggi, pero ang puso niya ay kumakaba. May panibagong damdamin siyang nararamdaman, parang tinatawag siya ng tadhana. Papayag ka ba, Minda? Tanong ni Lakan Diwata. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, tapos sa gintong singsing at sa mga ilaw na parang bituin sa paligid. At sa wakas,
Sa mahinang tinig ngunit puno ng tapang ay sinabi niya, "Opo, papayag ako. Kahit saan, kahit sa mundo ng mga engkanto, basta't may pag-asa." Pagkasambit ni Minda ng kanyang pagpayag, isang malakas ngunit banayad na ihip ng hangin ang pumaligid sa kanya. Hindi ito tulad ng karaniwang hanging amihan. Ito'y may halimuyak ng sampagita, ilang-ilang at isang bango na tila walang katumbas sa mundo ng mga tao. Ang puno ng balete ay unti-unting bumuka sa gitna na parang isang dambuhalang pintuang yari sa pilak at liwanag. Mula roon ay lumitaw ang isang daan, gawa sa makinis na batong kumikislap na tila may mga bituin sa loob. Ang daan ay pa-spiral, pababa, na parabang patungo sa kailaliman ng lupa, ngunit imbis na kadiliman, puro liwanag ang naroon. "Huwag kang matakot, Minda," sabi nila Kandiwata. "Sa bawat hakbang mo ay mas lalapit ka sa simula ng bagong yugto ng buhay. Sa loob ng aming mundo, hindi sapat ang kagandahan ng muka. Ang puso ang tanging panukat." Dahan-dahang lumakad si Minda. Sa bawat yapak niya sa daan, pakiramdam niya'y tila nawawala ang bigat ng kanyang katawan. Ang mga sugat, kalyo at pasaning dinanas sa kanyang buhay ay parang unti-unting nilulunod ng bagong liwanag. Pagdating niya sa ibaba, bumungad sa kanya ang isang mundo na hindi niya akalaing posible. Sa kabila ng pintuang iyon ay naroon ang isang paraisong mas maganda pa sa anumang narinig niya sa mga alamat, mga ilog na kulay ginto, mga bulaklak na may sariling galaw, punong may kristal na bunga at mga nilalang na waring hango sa pinagsamang panaginip at tula. Maligayang pagdating, Minda. Isang matandang engkantada ang lumapit. Siya ay nakaputi, may pakpak na parang sinulid ng ulap, at ang mga mata ay tila sinlamig ng tubig alon, ngunit may ningning na mapagkakatiwalaan. "Ako si Diwata Amaras, tagapangalaga ng Daang Susi. Ako ang magsusuri ng iyong puso at magbibigay ng una mong pagsubok." Napatingin si Minda sa paligid. Doon niya nakita ang iba't ibang nilalang. May mga duwending mataas at mapuputi, mga tikbalang na waring disiplinado, mga elementong may anyong tubig at hangin, at mga engkantong hindi maipinta ng isip. "Subok po?" tanong ni Minda. "Oo, sa mundong ito ang kayamanan ay hindi basta ibinibigay. Isa itong gantimpala sa mga mapagpakumbaba at tapat. Ang unang hamon mo, maglingkod ka sa Amarian, ang punong sagradong punong kahoy sa gitna ng aming nayon. Ngunit hindi ito basta pag-aalaga. Marami ng nabigong tao't nilalang dahil hindi nila naunawaan ang tunay nitong pangangailangan." Dinala si Minda sa isang pook kung saan naroon ang punong Amarian. Isa itong dambuhalang punong may kulay pilak na balat, may ugat na tila dumadaloy ang musika sa ilalim, at may dahong parang sinulid na sutla. Sa paligid nito ay may bakod na hindi gawa sa kahoy, kundi sa liwanag. Araw-araw bibisitahin mo ito, kakalabitin at kakausapin. Hindi ito karaniwang halaman. Sa bawat salitang may kasinungalingan ay isusuka ka nito palayo. Sa bawat galaw mong hindi bukal sa puso, ang lupa nito'y isasara. Ngunit kung tunay kang may malasakit, ikaw ay tanggap. Nagpatira pa si Minda sa harap ng puno. Ipinikit ang mga mata at sinambit. "Ako po si Minda. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako rito. Pero kung ito po ang daan upang mapatunayan ang aking puso, ako po ay susubok." Lumamig ang hangin at may kaunting liwanag na bumalot sa kanyang palad. Lumapit siya at hinaplos ang balat ng puno. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tunog. Hindi sigaw, hindi awit, kundi isang tinig na matagal nang nanahimik. "Maririnig kita. Ngayon, simulan mo ang iyong paglalakbay." Nanginig si Minda. Tumango si Diwata Amaras. "Simula pa lang iyan. 3 araw kang maglilingkod dito. Sa 3 araw, makikita mo kung anong uri ng kayamanan ang talagang karapat-dapat."
Habang lumilipas ang oras, nagsimula ng maranasan ni Minda ang kakaibang paraan ng mundo ng mga engkanto. Walang gutom, walang uhaw, ngunit may malalim na pagsubok sa damdamin at paninindigan. Sa unang gabi pa lamang, may nilalang nang nagtangkang guluhin ang kanyang isip. Isang makisig na engkantong lalaki, si Silang, ang dumating at inalok siya ng pagkain at pamamahinga kapalit ng kanyang paglayo sa punong amaryan. Sayang ang ganda mo, Minda. Halika, iwan mo na ang punong iyan. Ako na lang ang magbibigay ng gantimpala. Hindi mo kailangang paghirapan. Ngunit ngumiti lang si Minda. Kung tunay ang gantimpala, dapat ko po iyong pagsikapan. Pasensya ka na, hindi ako naglalakbay para lang sa kagandahan, kundi para sa katuparan. Umalis si Silang, naglahong parang usok. At sa ikalawang gabi, sa gitna ng katahimikan ng amaryan, unti-unting sumilay ang isang liwanag mula sa mga ugat ng puno. Isang bulaklak na ginto ang tumubo sa tabi nito, tanda na tinatanggap si Minda ng punong sagrado. Pagsapit ng ikatlong araw ng paglilingkod ni Minda sa punong amaryan, kakaiba ang simoy ng hangin sa paligid. Maaga siyang nagising. Kahit sa mundong iyon ay tila hindi na uso ang gabi o araw. Ang liwanag ay tila walang pinagmulan at ang mga awit ng mga engkanto ay pumapalibot na parang yakap ng ina sa anak. Sa ikatlong araw ay may pagbabago. Hindi lamang pagdidilig at pakikipag-usap ang kailangang gawin. Inutusan si Minda ni Diwata Amaras na pumunta sa ilalim ng ugat ng puno. Isang lagusan na sa unang tingin ay parang wala, ngunit makikita lamang ng sino mang may tapat na mata. Sa ilalim ng amaryan ay may binabantayang lihim. Hindi ito kayamanan, kundi alaala. At ikaw lamang ang pinayagang pumasok, ani Diwata Amaras, habang iniabot ang isang lamparang yari sa hininga ng buwan. Paano ko malalaman kung ano ang dapat kong gawin roon? Tanong ni Minda. Tiwala, iyan lang ang sandata mo at ang iyong puso. Lumuhod si Minda sa paanan ng punong amaryan, hawak ang lampara. Naramdaman niya ang banayad na paggalaw ng lupa at unti-unting bumuka ang gitna ng mga ugat. Isang hagdang pababa ang lumitaw at sa dulo nito ay tila may malamlam na liwanag na nag-aanyaya. Tahimik siyang bumaba. Ang ilalim ng puno ay isang kuweba. Hindi malamig, kundi maligamgam at puno ng damdaming hindi maipaliwanag. Sa mga pader ay may mga ukit, larawan ng iba't ibang nilalang. Tao, hayop, engkanto. May umiiyak, may lumuluhod, may nagtataas ng kamay na waring umaasa. Sa pinakagitna ay may isang lumang kahoy na baul. Lumapit si Minda, kinabahan, ngunit hinayaan ang sarili na sundan ang pakiramdam. Binuksan niya ang baul at sa loob ay may isang bagay, isang salamin. Ngunit sa salaming iyon ay hindi ang sarili niyang mukha ang kanyang nakita. Ang nakita niya ay ang kanyang ina. Si Aling Rosa, payat, may puting belo at laging may bitbit na bunton ng kamote sa likod. Nakita niya ang isang alaala, panahon ng tagtuyot, kung kailan halos wala na silang makain. Ipinakita ng salamin ang tagpong si Aling Rosa ay ibinigay ang huling laman ng palayok kay Minda, kahit siya'y gutom na gutom. Tapos ay lumipat ang imahe. Ang kanyang ama, si Kadomeng, habang kinakalabaw ang putikang sakahan sa gitna ng ulan. Nabuwal ito, nadulas, at pilit pa ring tumayo, sabay sabing, para kay Minda ito. Dapat makarating siya ng mataas na paaralan balang araw. Tumulo ang luha ni Minda. Wala na ang mga magulang niyang iyon, ngunit ngayon, dito sa mundo ng mga engkanto, muling nabuhay ang kanilang alaala. Hindi para saktan siya, kundi paalalahanan siya ng ugat ng kanyang pagkatao, ang pagmamahal. Sa huling sandali, nakita niya ang kanyang sariling muka sa salamin. Hindi pagod, hindi madungis,
kundi may ningning ng tapang at kabutihan. At sa likod ng kanyang anyo ay isang nilalang na may pakpak ng ginto, ang Amarian mismo na ngayon nagsalita sa kanyang isipan. Ang kayamanan ay hindi ginto, kundi ang alaala ng pag-ibig. Iyan ang totoong pundasyon ng anumang biyaya. Nang tumayo si Minda, biglang nagliwanag ang buong kuweba. Ang lampara ay umakyat sa hangin at naging bulaklak na parang apoy na dilaw at puti. Sa kanyang mga kamay ay may sumulpot na isang selyong gawa sa dahon at sinulid ng liwanag. Tanda na siya ay tinanggap na ng mundo ng mga engkanto. Pag-akyat niya pabalik, sinalubong siya ni Diwata Amaras na nakangiti at ang mga engkanto sa paligid ay yumuko sa kanya. Ngayong natanggap ka na ng Amarian, panahon na para dalhin ka sa sentro ng aming daigdig, ang luwalhati ng kalinawan. Doon mo makikilala ang tagapagtalaga ng singsing. Sino po siya? Tanong ni Minda. Siya ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan at pinakamatalinong engkanto sa aming mundo, si Haring Silab. Siya lamang ang may karapatang magpasa ng gintong singsing, ang tanda ng tunay na kaloob ng mga nilalang ng liwanag. Muling kumabog ang puso ni Minda. Hindi dahil sa takot, kundi sa pananabik. Hindi lang ito paglalakbay para sa sariling kabutihan, kundi isang paninindigan. At ngayon, nasa harap na siya ng bagong yugto, kung saan ang puso ay muling susubukin. Kasunod ng pagtanggap sa kanya ng punong Amarian, pinangunahan ni Diwata Amaras si Minda patungo sa pinakasagradong lugar sa mundo ng mga engkanto, ang tinatawag na luwalhati ng kalinawan. Ayon sa mga alamat, ito raw ang puso ng daigdig ng liwanag, kung saan nananahan ang mga nilalang na tunay na dalisay ang kalooban, at kung saan nakaupo ang hari ng mga engkanto, si Haring Silab, tagapangalaga ng gintong singsing ng pagpapala. Sa daang tinahak nila, napansin ni Minda na nagbabago ang paligid. Ang mga halaman ay naglalakad-lakad na parang may sariling isip at ang mga ibon ay nagsasalita ng salitang tila kanta. Ang ilog ay hindi na basta tubig, kundi tila malalambot na sinulid ng asul na liwanag. Ang mga ulap ay bumababa at nakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng banayad na halakhak. Malapit na tayo, ani Diwata Amaras. Ngunit bago ka makarating sa harap ng Haring Silab, kailangang malampasan mo ang 3 salin ng liwanag. Mga bantay na sumusubok sa isip, damdamin at budhi ng sinumang dumaraan. Maya-maya, huminto sila sa isang malawak na kapatagan na yari sa malakristal na damo. Sa gitna ay may 3 haligi ng liwanag na paikot, at sa bawat haligi ay may nakatayong nilalang na tila di tao, di hayop, kundi isang anyo ng enerhiya. Lumapit ang una, may anyong babae, may mahabang buhok na tila hibla ng araw. Ang kanyang tinig ay malalim ngunit mapayapa. Ako ang salin ng kaisipan. Bago ka humarap sa hari, dapat mong sagutin ito. Kung bibigyan ka ng kayamanang walang hanggan, ngunit kailangang isuko ang alaala ng iyong mga mahal sa buhay, tatanggapin mo ba? Napaisip si Minda. Dumaan sa kanyang isip ang pagod na mukha ng kanyang ama, ang magaspang ngunit mapagkalingang palad ng kanyang ina, at ang mga ngiti ng mga batang kapatid na dati kinukupkup niya kahit hindi niya tunay na kadugo. Hindi, matatag niyang sagot. Ano ang silbi ng kayamanan kung hindi ko na alam kung para kanino ko ito pinaghirapan? Mas pipiliin kong maging mahirap basta dala ko ang alaala ng pagmamahal nila. Tumango ang nilalang ng kaisipan at naglaho. Ang ikalawa ay nilalang na tila gawa sa tubig na may liwanag sa loob. Lumutang ito sa harap niya at nagsalita. Ako ang salin ng damdamin. Kung makikita mong ang mga taong tinulungan mo sa mundo ng tao ay maging sakim at gamitin sa kasamaan ang yaman mong mula sa amin, mananatili ka pa bang bukas palad? Nanikip ang dibdib ni Minda. Alam niya ang ganitong mga tao.
May mga kapitbahay siyang noong sila'y mahirap pa ay walang pakialam sa kanya, ngunit nagbabalat kayo tuwing may inaasam. Ngunit ang sagot niya ay payapa. Oo, sapagkat ang kabutihang ibinibigay ay hindi kailanman nasasayang. Kung hindi man sa kanila, sa iba ito'y magkakaugat. Mas pipiliin kong ipagpatuloy ang pagbibigay kahit paminsan ay masaktan. Tumango rin ang nilalang ng damdamin at naglaho. Ang huli ay tila anino at liwanag sa iisang katawan, ang salin ng budhi. Tiningnan siya ng tila salamin sa kanyang kaluluwa. Kung malalaman mong ang kapalit ng iyong gantimpala ay magiging panghabambuhay mong paglilingkod bilang tagapamagitan ng mundo ng tao at ng mga engkanto, at mawawala ang karapatang bumalik sa dati mong katahimikan, tatanggapin mo ba ito? Natahimik si Minda. Noon pa man ay ang pangarap niya lamang ay may ahon ng sarili at ang ilang mahal sa buhay. Hindi niya inisip na magiging tagapangalaga siya ng mas malawak na ugnayan ng dalawang mundo. Subalit, saglit na iniangat niya ang kanyang ulo at nagsalita. Kung iyon ang kailangan upang maibalik ang balanse sa pagitan ng kabutihan ng inyong mundo at ng paghihirap ng amin, tatanggapin ko. Hindi ko ito ginusto sa simula, ngunit kung ito'y tiwala ninyo sa akin, hindi ko ito tatanggihan. Biglang nagliwanag ang paligid at ang tatlong salin ay sabay-sabay na yumuko. Taglay mo ang kaisipan, damdamin at budhi ng liwanag. Karapat-dapat kang humarap sa Haring Silab. Tumambad kay Minda ang isang napakalawak na palasyo na yari sa malakristal na ginto at pilak. Ang bubong ay parang langit. Ang mga haligi ay punong kahoy na may mga bulaklak ng liwanag. Sa gitna ng trono ay naroon ang isang matandang engkanto na may balbas na gawa sa mga hiblang buwan at korona na tila nililok mula sa araw. Siya si Haring Silab. Tahimik siya noong una, ngunit nang tumapat si Minda, ngumiti ito. Isang ngiting may pinaghalong karunungan, awa at pananabik. Minda, anak ng lupa, taglay mo ang liwanag na bihirang matagpuan sa mga tao. Dumating ka dito hindi upang humingi, kundi upang magpakatotoo. Dahil diyan, ihahain ko sa iyo ang aming pinakamalaking kaloob. Hinawi niya ang isang telang ginto, at sa ilalim nito ay naroon ang isang gintong singsing. Payakang hugis, ngunit may liwanag sa gitna na parang pintuan sa bagong daigdig. Ito ang singsing ng pagtawid, wika ni Haring Silab. Taglay nito ang kapangyarihang magpatawag ng liwanag, magpagaling ng sugat, at magbukas ng daan sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga tao. Ngunit higit pa roon, ito ang tanda ng bagong tungkulin. Ikaw ang bagong tagapag-ugnay ng aming mundo sa mundo ng tao. Napaluha si Minda. Hindi niya inaasahang isang simpleng dalagang magsasaka ang tatawaging maglingkod sa isang misyon na ganito kabigat. Ngunit sa puso niya ay may liwanag na tahimik na sumasang-ayon. Matapos tanggapin ni Minda ang gintong singsing ng pagtawid, kinabayan siya ni Haring Silab at Diwata Amaras pabalik sa hangganan ng kanilang mundo. Bago siya tuluyang makabalik sa daigdig ng mga tao, binigyan siya ng tagubilin. Minda, ang singsing ay hindi para sa pansariling yaman. Hindi ito magiging ginto o alahas na maaaring ibenta. Ito'y magbubukas ng daan sa mga nangangailangan, lalo na sa mga nilimot ng lipunan at pinagtatawanan ng may kapangyarihan. Bawat paggamit mo nito ay may katumbas na lakas na mawawala sa iyo, kaya't gamitin mo lang sa panahon ng matinding pangangailangan, habilin ni Haring Silab. Pagdilat ng mata ni Minda, siya ay muling nasa gilid ng masukal na kagubatan kung saan niya unang nakita ang mahiwagang ilaw. Ngunit tila may bago sa kanyang pandama. Mas maliwanag ang paligid, mas malinaw ang tunog ng mga ibon, at ang lupa ay parang humihinga sa ilalim ng kanyang paa. Dahan-dahan siyang naglakad pa uwi sa kanilang maliit na kubo. Nang makita siya ng kanyang mga kapitbahay, halos hindi sila makapaniwala. Minda, akala namin na wala ka na.
Sigaw ni Aling Pasyang, ang matandang magluluto sa baryo. 3 araw ka naming hinanap. Akala namin natangay ka ng ahas o ng masamang engkanto. Dagdag pa ng isang kabataan. Ngunit ang mga ngiti at yakap ay saglit lamang. May isang matandang babae na sumugod at halos lumuhod sa kanyang paanan. Minda anak, tulungan mo ang apo ko, si Lando. Halos 1 linggo nang hindi nagigising. Parang may kung anong espiritong pumasok sa katawan niya. Dinala na namin sa albularyo. Wala raw siyang magagawa. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Napahawak si Minda sa bulsa ng kanyang lumang saya, kung saan naroon ang gintong singsing. Ramdam niya ang bahagyang init nito, parang sumasang-ayon. Saan po siya? Tanong niya, kahit kinakabahan sa loob. Dinala siya ng matanda sa isang payak na dampa sa may labak. Nakahiga si Lando, isang batang 7 taon gulang, payat at nanginginig, kahit wala namang lamig sa hangin. Namumutla ito at may madidilim na bilog ang mata. Sa kanyang dibdib ay may tila bakas ng uling, isang simbolo na ayon sa mga matatanda ay tanda ng pananahanan ng masamang anino. Napalunok si Minda. Ito na ba ang unang pagsubok? Lumuhod siya sa tabi ng bata. Inilabas niya ang singsing at tila kusa itong lumiwanag, parang sinindihang ilawan. Sa isip niya ay biglang dumaloy ang tinig ni Haring Silab. Ituon mo ang lakas ng puso, hindi ng isip. Sa pamamagitan ng dalisay na layunin, ang singsing ay gagabay. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala niya ang sakripisyo ng kanyang ama, ang yakap ng kanyang ina, ang pagtitiis ng mga batang tulad ni Lando. Dumaloy sa kanyang palad ang liwanag at nang ipatong niya ang kanyang kamay sa noo ng bata, ang singsing ay biglang lumiwanag ng bughaw. May umalulong na tila mabangis na hangin sa loob ng dampa. Ang katawan ni Lando ay nayanig at ang bakas ng uling ay dahan-dahang nawala. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sa normal ang paghinga ng bata. Dumilat si Lando, nagtaka sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lola, gutom po ako, bulong nito. Sabay-sabay na napahagulhol ang mga naroroon. Ang matandang babae ay lumuhod at niyakap ang paa ni Minda. Anak, anong klaseng kabutihan yan? Diyos ko. Tahimik lamang si Minda. Hindi siya nagsalita ng tungkol sa engkanto o sa singsing o sa liwanag. Alam niyang may mga taong hindi pa handa sa buong katotohanan. Ngunit sa kanyang puso, isang mainit na damdamin ang namuo. Ito na ang simula. Kinagabihan, habang siya ay mag-isang nakaupo sa harap ng kanilang kubo, lumitaw si Diwata Amara sa anino ng gabi. Suot ang isang puting balabal na gawa sa ulap. Isang buhay ang nailigtas, ngunit marami pa ang parating. Ang singsing ay hindi lamang panggamot, Minda. Ito'y susi. Sa susunod mong paglalakbay, isang pintuan ang magbubukas. Hindi lahat ng tao ay matutuwa sa iyong pagbalik. Bakit? Tanong ni Minda. Dahil sa bawat liwanag, may umaambang dilim. Sa kalayuan, isang kakaibang ulap na kulay abo ang unti-unting bumalot sa gilid ng kagubatan. Tahimik, ngunit puno ng panibagong banta. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Minda ang mahinang bulong na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ibalik ang singsing o ang mundo mo'y magdurusa. Kinabukasan, habang abala si Minda sa pagdidilig ng kanyang mga halaman, napansin niyang tila nagbago ang ihip ng hangin. Mabigat, mababa. Ang mga manok ay hindi umaalulong gaya ng dati, at ang mga alagang aso sa baryo ay parang takot na hindi maipaliwanag ang dahilan. Bigla, mula sa masukal na bahagi ng kagubatan, lumitaw ang isang nilalang na hindi niya inaasahang makikita muli. Si Diwata Amaras. Ngunit ngayon, halatang balisa ito at may daladalang sisidlang kristal na may kulay abo sa loob. Minda, sabi niya ng mahina ngunit matalim. Nagsisimula na ang galaw ng mga nilimot.
Ang mga dating engkantong itinaboy at isinumpa mula sa aming mundo dahil sa kanilang kasakiman at pagkagahaman sa kapangyarihan. Napakunot ang noo ni Minda. Bakit sila bumabalik? Dahil naramdaman nila ang pagbubukas ng lagusan. Ang gintong singsing ang naging palatandaan. Hanggat suot mo ito, hindi lamang mga may sakit ang naaakit, pati na rin ang mga aninong dapat sana'y tuluyang nawala. Gusto nilang makuha ang singsing upang sila ang maghari sa dalawang mundo, tao at engkanto. Inilabas ni Minda ang singsing mula sa bulsa ng kanyang saya. Mainit ito, parang nilalagnat. Anong dapat kong gawin? Ibinigay ni Diwata Amaras ang sisidlang kristal kay Minda. Ito ay banal na usok ng silab, proteksyon mula sa kanilang pananambang. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan mong hanapin ang 3 bantay ng liwanag, mga nilalang na itinago sa mundo ng tao upang maging susi sa pagsasara muli ng lagusan. Saan ko sila matatagpuan? Isa ay matatagpuan sa isang matandang guro sa gilid ng bundok. Isa ay isang batang hindi nagsasalita, ngunit nakakakita ng nilalang sa kabilang daigdig. At ang ikatlo ay isang dating mananambang na tinalikuran ng kadiliman at piniling mamuhay sa katahimikan. Hindi pa man nakakaalis si Diwata Amaras. Isang sigaw ang narinig mula sa kabilang bahagi ng baryo. Tumakbo si Minda. Sa gitna ng palayan, isang batang babae ang nakatayo. Nakatingin sa langit habang ang katawan ay parang nilulukob ng itim na usok. Ang mga mata nito ay wala ng itim, puro puti. "Minda!" sigaw ng mga tao. "Tingnan mo ang anak ni Kapoling." Walang naglalakas loob na lumapit. Nanginginig ang mga tao sa takot. Ngunit si Minda, sa kabila ng kanyang kaba, ay lumapit. Inilabas niya ang gintong singsing at sa pamamagitan ng kanyang sariling dasal at tapang, itinuon niya ito sa ulap ng usok. Kung ikaw ay nilalang ng kadiliman, hindi ka nababagay sa mundong ito. Bumalik ka sa iyong pinagmulan. Isang sigaw na wala sa pandinig ng tao ang umalingaw-ngaw. Ang katawan ng bata ay nayanig. Isang aninong hugis tao ang biglang sumambulat mula sa katawan ng bata at tumakbo patungo sa kagubatan. Ang mga tao ay napatingin kay Minda na para bang isa na siyang santa o himala. Siya ang hinirang ng langit, bulalas ni Aling Sioning. Ngunit sa loob ni Minda, alam niyang hindi ito himala. Ito ay simula pa lamang. Dahil sa gabing iyon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno ng mangga, muling bumalik ang mahiwagang tinig mula sa ilalim ng lupa. "Hindi mo kami mapipigilan, tagapagdala ng liwanag. Ang singsing ay hindi sayo. Ibabalik mo ito sa amin." Muli niyang naalala ang babala ni Diwata Amaras. Ang mga nilimot ay matalino. Sila'y marunong magsinungaling, maganyong tao at magbalat kayo ng kawalang malay. Ngunit ang singsing ay makakaramdam ng kanilang tunay na anyo. Kinabukasan, pinasya ni Minda ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Maglalakbay na siya. Handa na niyang hanapin ang 3 bantay ng liwanag. At bago siya umalis, lumapit ang kanyang ina at iniabot ang isang maliit na pabaon, isang piraso ng banig, tinahi mula sa balat ng niyog. "Sa tuwing hindi mo na alam kung kanino ka lalapit, humiga ka dyan anak, magdasal ka, at baka marinig ka ng langit." Hawak ang banig, ang usok sa sisidlan, at ang gintong singsing, tumingala si Minda sa papalubog na araw. Ang gabi ay paparating, at kasama nito ang unang paglalakbay sa mas malayong mundo ng kapalaran, kabutihan at panganib. Bago pa sumikat ang araw, nilisan ni Minda ang kanilang maliit na kubo. Bitbit niya ang kanyang bayong na may kaunting baon, pinatuyong saging, kanin at tubig, at ang mga bagay na iniwan ni Diwata Amaras. Ang sisidlang may banal na usok, ang piraso ng banig, at higit sa lahat, ang gintong singsing na kumikinang sa liwanag ng umagang sumisilip. Ayon sa huling bilin ng Diwata,
Ang unang bantay ng liwanag ay matatagpuan sa gilid ng bundok Asintado. Isang bundok na nililigid ng makakapal na ulap at pinamumugaran ng mga kwento ng nawawalang manlalakbay. Doon raw naninirahan ang isang matandang guro na minsang nagturo sa mga nilalang ng engkanto at tao, ngunit pinili ng manahimik mula sa mundo. Pagkalampas ng tanghali, narating ni Minda ang paanan ng bundok. Matarik ang daan, madulas ang mga batuhan at walang gabay kundi ang kanyang paniniwala. Sa kanyang pag-akyat, napansin niyang tila may mga matang nakamasid sa kanya. Ang mga halaman ay gumagalaw kahit walang hangin. May mga aninong sumusunod sa kanya, ngunit hindi nagpapakita ng buo. Sa isang bahagi ng daan, narinig niya ang pag-iyak ng isang babae. Minda, bagamat kinakabahan, ay lumingon. Isang batang babae ang lumabas mula sa likod ng puno. May dugo ang paa at umiiyak. "Ate, tulungan mo ako. Nasugatan ako." Lalapitan na sana ni Minda, ngunit nag-init ang gintong singsing sa kanyang bulsa. Isang babala. Pinikit niya ang mga mata. At sa mahina ngunit matatag na tinig ay nagsalita. "Hindi ka bata, hindi ka tao, layuan mo ako." Bigla, ang bata ay humalakhak. Ang tinig ay naging paos, matinis at tila hindi likas sa isang bata. Unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang. Naging isang nilalang na mahaba ang leeg, mapurol ang mga mata, at may balat na kulay abo, isa sa mga nilimot. "Hinding-hindi mo makikita ang matandang iyon. Itakwil mo ang singsing," sigaw ng nilalang. Ngunit bago pa ito makalapit kay Minda, inilabas niya ang sisidlang may usok ng silab. Nang buksan niya ito, bumulwak ang makapal na puting usok na agad lumamon sa nilalang. Napasigaw ito at ang katawan ay nagkadurog-durog na parang abo na tinangay ng hangin. Pagkaraan ng ilang oras na pag-akyat, narating ni Minda ang isang maliit na kubong yari sa mga pinatuyong tangkay ng kawayan at yantok. Sa tapat ng kubo, may isang matandang lalaking nakaupo, nakasuot ng kulay lupang balabal at nakapikit habang may iniukit sa kahoy na baston. "Minda!" tawag ng matanda nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. "Matagal kitang hinintay." "Ikaw po ba ang matandang guro?" tanong ni Minda habang bumababa ng salampasig. "Oo," sagot ng matanda. "Ako si Apo Valencio. Isa ako sa mga piniling magtago sa mundo ng tao matapos magsimulang mabulok ang pamumuno sa bahagi ng mga engkanto. Ako ang unang bantay ng liwanag at alam ko kung bakit ka narito." Mauutal sanang magsalita si Minda, ngunit bigla siyang tinapik ni Apo Valencio sa balikat. "Huwag ka munang magsalita. Maupo ka at pumikit. Ipadarama ko sa iyo ang ugnayan ng singsing sa puso mo." Sumunod si Minda. Sa kanyang pagpikit, biglang lumutang ang kanyang alaala. Ang pagkabata, ang gutom, ang sigaw ng mga inaapi, ang mga mata ng batang may sakit, ang halakhak ng mga nilimot. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang init ng kanyang damdaming handang magsakripisyo, ang tunay na puso ng isang tagapagdala ng liwanag. Nang imulat niya ang mga mata, nakatingin sa kanya si Apo Valencio na may bahagyang ngiti. "Ikaw nga, ikaw ang hinirang, ngunit hindi sapat ang dalisay na puso. Kailangan mo rin ng kaalaman. Kaya't bago ka umalis, ituturo ko sa iyo ang 3 susi ng pagkilala sa tunay na kaaway. Una, ang anino ay hindi laging kasinlaki ng katawan. Pangalawa, ang liwanag ay hindi laging puti. At pangatlo, ang takot ay hindi laging masama. Ito ay paalala na may halaga ang buhay." Tumango si Minda. Hindi man lubos na nauunawaan ng lahat, dama niya ang bigat ng mga salita. Bago siya umalis, iniabot ni Apo Valencio ang isang maliit na plauta na gawa sa hibla ng kawayan.
Kapag ikaw ay nasa bingit ng panganib at ang usok ay hindi sapat, hipan mo ito. Hahamakin nito ang ingay ng dilim. Sa pagbaba ni Minda mula sa bundok, ang paligid ay tila mas tahimik, ngunit mas mabigat ang pakiramdam niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lalim ng kaalamang kanyang natamo. Isa na sa 3 ang kanyang natagpuan. 2 pa. At sa malayong dulo ng bundok, isang nilalang na may balot sa mukha ang nakamasid sa kanya. Nakasuot ng itim, may mata na pula, at may hawak na tansong kampana. Pagkalipas ng ilang araw ng paglalakad, narating ni Minda ang isang bayan sa paanan ng mga burol, ang San Felino. Isang lugar na tahimik at mapayapa sa unang tingin, ngunit may kakaibang aura na hindi maipaliwanag. May kung anong malamig sa hangin. Tahimik ang mga tao at lahat ay tila nagmamadali. Wala ni isang batang naglalaro sa kalye. Lumapit siya sa isang matandang nagtitinda ng saging sa tapat ng kapilya. "Bakit po parang walang mga bata rito?" tanong niya. Napalingon ang matanda sa paligid, saka bumulong. May masama raw na espiritu ang naninirahan sa burol. Lahat ng batang naglalaro o sumisigaw sa labas ay nagkakasakit o biglang nawawala. Kaya ang mga magulang takot, hindi na nagpapalabas ng anak. Kinabahan si Minda. Ayon kay Diwata Amaras, ang ikalawang bantay ng liwanag ay isang batang hindi nagsasalita, ngunit nakakakita ng mga nilalang ng engkanto. Maaaring siya na ang hinahanap ko, bulong niya sa sarili. Sa payo ng matanda, nagtuloy siya sa bahay ni Aling Rosing, isang matandang hilot na naninirahan sa dulo ng nayon. May alaga itong apo na babae, walang pangalan, walang salita, at walang kalaro. Pagkarating ni Minda sa kubo, agad siyang sinalubong ni Aling Rosing. "Isa ka ba sa mga manggagamot o taga-baryo rin ng mga nakikialam sa masama?" "Hindi po. Ako po'y naglalakbay para hanapin ang mga bantay ng liwanag," sagot ni Minda. Saglit na natahimik si Aling Rosing, tila may naalala. "Sumunod ka, Anito." Pinasok ni Aling Rosing si Minda sa loob ng bahay. Sa isang sulok, nakaupo ang batang babae, mga 6 na taon ang edad, maputla ang balat at malalalim ang mata. Wala itong kibo, pero mabilis ang tingin sa kanya. Maya-maya, bigla nitong itinutok ang daliri kay Minda, saka inilapat ang kamay sa kanyang dibdib. Eksaktong kinaroroonan ng singsing sa ilalim ng kanyang duster. Nakikita kanya, hindi sa mata, sa liwanag ng kaluluwa. Paliwanag ni Aling Rosing. Wala siyang boses, pero bumubulong ang mga engkanto sa kanyang isip. Tuwing gabi, isinusulat niya ang mga babala sa kanyang banig. Pinakita ni Aling Rosing ang banig ng bata. May mga ukit ito, mga hugis at simbolong tila sinaunang sulat, ngunit isa ang malinaw. May guhit ng singsing, isang babae, at isang nilalang na may mahabang kuko at itim na mata. "Ikaw nga," bulalas ng matanda. "Ikaw ang hinahanap niya." Sa gabing iyon, habang natutulog ang bata, nilapitan ito ni Minda. Pinikit niya ang kanyang mata, saka inihawak ang gintong singsing sa banig. Biglang lumiwanag ang mga simbolo. Tumindig ang buhok ni Minda. Ang banig ay tila gumuhit ng sarili, gumawa ng bagong larawan. Isang dambuhalang nilalang na parang ahas na may mga mata sa katawan na bumabalot sa isang matandang bahay. "Ano to?" tanong ni Minda. Sagot ni Aling Rosing. "Ang nilalang sa burol. Diyan mo matatagpuan ang pinagmumulan ng sakit at takot, pero kailangan mong isama ang bata. Siya lamang ang nakakakita ng anyo nito. Ikaw lamang ang makakapigil dito." Kinabukasan, habang sinisikatan ng araw ang burol ng San Felino, umakyat si Minda at ang batang babae. Habang umaakyat, biglang tumigil ang bata at tinuro ang isang puno ng balete. Nang tingnan ni Minda, wala siyang nakita sa una, hanggang sa hipuin niya ang singsing. Sa isang iglap, lumitaw ang itinatagong mundo. Ang katawan ng ahas na may mga mata, nakabalot sa paligid ng lumang bahay na yari sa bato at kahoy. Minsang gusali ng isang Kastilang paring itinakwil,
ngayon ay kuta ng isang nilimot na engkanto. "Hindi mo na ito mapipigil, batang magsasaka," bumulong ang boses mula sa loob ng bahay. "Kahit ang batang iyan ay dadalhin ko sa dilim." Nang biglang sumulpot ang nilalang, hinipan ni Minda ang plauta na ibinigay ni Apo Valencio. Isang matinis na tunog ang kumawala. Tumigil ang hangin, nanginig ang lupa at sumigaw ang nilalang. Dahan-dahang nagbitaw ang ahas sa paligid ng bahay. Humina ito habang ang mata ng bata ay biglang kumislap. Kinuha ng bata ang isang patpat at iginuhit sa lupa ang simbolo mula sa kanyang banig. Pagkatapos ay tinapakan niya ito. At sa isang kisap mata, ang nilalang ay parang nahulog sa sariling anino, tuluyang nawala sa mundo. Tahimik ang paligid. Nang bumalik sila sa bahay ni Aling Rosing, ngumiti ang bata kay Minda. Unang beses. Tumango ito, saka hinawakan ang kanyang kamay. "Isa na siyang gising na bantay," sabi ni Aling Rosing. Hindi niya kailangang magsalita. Sa puso niya, naroroon ang liwanag. Nagpaalam si Minda kinabukasan. May isa pa siyang hahanapin, ang ikatlo at huling bantay. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang singsing ay mas kumikislap at ang loob niya ay mas matatag. Ngunit sa kabilang panig ng kagubatan, isang matandang lalaki ang nakamasid sa kanya. Ang dating mambabarang na tinalikuran ng kadiliman at isang anino mula sa kanyang nakaraan ang muling sumusunod. Matapos ang mga pangyayari sa San Felino, muling naglakbay si Minda sa paanyaya ng mga panaginip na isinusugo ng gintong singsing. Sa bawat pagtulog, nakikita niya ang anyo ng isang lalaki. Nakasuot ng kulay abo, may maputing buhok, at isang mata lamang ang kita habang ang isa ay nakatakip ng pulang tela. Sa panaginip, ang lalaki ay may tangan na lumang aklat. Isa raw itong aklat ng mga banta at lihim, isinulat noong unang panahon ng mga engkanto upang itala ang mga pagkasira sa balanse ng dalawang mundo, ang mundo ng tao at ng engkanto. Isang umaga, sinundan ni Minda ang bangin ng kuweba ng Duyong sa may silangang dagat ayon sa huling tagubilin ng panaginip. Doon raw matatagpuan ang ikatlong bantay, isang nilalang na minsang naging tao, ngunit pinili ang buhay sa pagitan ng liwanag at dilim upang maging tagapagtago ng aklat. Sa may bungad ng kuweba, sinalubong siya ng malamig na hangin. Tumalsik ang mga alon sa paligid at sa loob ng kuweba ay kumakabog ang kakaibang katahimikan, parang may tinig na tinatakpan ng katahimikan. Pagpasok niya sa kailaliman ng kuweba, nakita niya ang mga ukit sa bato, mga engkanto na may pakpak, mga tao na may aninong hayop, at mga bituin na nahuhulog mula sa langit. Lahat ito ay tila salaysay ng mga sinaunang panahon, mga digmaan, pagkakaisa, pagkakanulo. Sa pinakadulo ng kuweba, may isang lalaking nakaupo sa batong trono. Siya nga ang lalaking nasa kanyang panaginip. Mabagal ang paghinga nito, tila naghihintay na matagal na panahon. Nang magsalita, malalim at mabagal, "Ako si Bano, ang ikatlong bantay ng liwanag. Ako ang tagapag-ingat ng aklat ng mga banta. Dumating ka na rin, dalagang may gintong singsing. Ang mundo ay lumilihis na sa gitna." Nilapitan siya ni Minda. "Guro Bano, kailangan ko pong malaman kung paano mapapanatili ang balanse ng mundo. Dumami ang mga nilimot. Sinusundan nila ako. May isa pa silang pinuno na hindi ko pa nakikita, ngunit dama ko ang anino nito." Tumango si Bano. Bumangon siya at kinuha mula sa kanyang tagiliran ng aklat, balot sa telang itim at may nakaukit na ginintuang mata sa gitna ng pabalat. Ang mga nilimot, ani Bano, ay dating engkanto na itinakwil ng liwanag, pawang mga nilalang na may lakas ngunit walang puso. Nabubuhay sila sa takot ng mga tao, sa galit at sa kasakiman. Binuklat niya ang aklat. Sa pahina, nakita ni Minda ang kanyang mukha. Iguguhit ng sarili ang pahina sa harap niya. Kasunod nito, lumitaw ang larawan ng isang matandang babae
na may dalawang mukha. Ang isa ay bata, ang isa ay kulubot na may mata ng ahas. Ito ang iyong tunay na kalaban. Siya ang pinuno ng mga nilimot. Kilala siya bilang si Dalkarana, ang engkantadang itinapon sa kailaliman ng mundo ng aninong basag. Siya'y dating mataas na albularyo ng mga engkanto, ngunit nilason ang sariling diwa upang pagharian ang dalawang daigdig. Napahigpit ang hawak ni Minda sa singsing. Paano ko siya matatalo? Hindi sa lakas, hindi sa galit, kundi sa katotohanan, sagot ni Bano. At upang harapin siya, kailangan mong pasukin ang kanyang mundo. Ang mundo ng basag na anino. Isang daigdig na nilikha mula sa kasinungalingan, takot at mga alaala ng mga nawala. Doon mo lang siya matatagpuan. Inilagay ni Bano ang kanyang kamay sa balikat ni Minda. 3 bantay na ang nasa iyong panig. Ngunit ang huling laban ay hindi laban ng katawan. Ito ay laban ng diwa. Isinulat ni Bano sa isang papel ang mga salita sa sinaunang wika. Sa pagbukas ng mata ng diwa, liliwanag ang aninong kay tagal nang nakatago. Ibinigay niya rin ang huling piraso ng gabay, isang pulseras na gawa sa mga buto ng ilahas na hayop. Sagisag ng tapang at katapatan. Kapag naramdaman mo na ang huling pintuan, isuot mo ito. Ngunit mag-ingat, Minda. Sa mundo ng basag na anino, ikaw ay babaliktarin. Ang iyong mga alaala, ang iyong pagkatao, ang iyong mga takot. Kakalimutan mo kung sino ka, kung magkulang ka sa paniniwala. Sa paglabas ni Minda sa kuweba, madilim na ang langit. Ang singsing ay tila lalong kumikislap. Sa paligid ay nararamdaman niya na may mga mata ng dilim na nagmamasid. Malapit na ang huling pagsubok. At sa isang lugar na walang pangalan, sa gitna ng kagubatan ng mga nabubulok na kahoy, isang tinig ang tumawa ng mahina. Darating ka rin sa akin, Minda. Wika ng tinig ni Dalkarana. At sa huli, ikaw rin ay magiging isa sa mga nilimot. Kinabukasan, habang naglalakad si Minda sa gitna ng ulilang gubat, unti-unting nag-iba ang kapaligiran. Ang mga dahon ay nangitim, ang mga puno ay tila baluktot na mga daliri, at ang hangin ay mabigat. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa bigat ng di nakikitang damdamin, lungkot, takot at galit. Ito na ang mundo ng basag na anino. Isinuot ni Minda ang pulseras na ibinigay ni Bantay Bano at agad itong nagningning. Sa kislap ng liwanag, bumukas ang isang lagusan sa kanyang harapan. Isang lagusang yari sa usok at liwanag na tila isang salamin na basag-basag. Nang siya'y pumasok, biglang bumigat ang kanyang katawan. Ang paligid ay tila isang mundo ng alaala. Nakita niya ang sarili niya noong maliit pa siya, umiiyak habang inaalipusta ng mga mayayamang kamag-anak. Nakita niya si Nanay Rosa, ang kanyang yumaong ina, nakahandusay at nilalapitan ng engkanto ng sakit. Nakita niya ang mga taong tumalikod sa kanya, ang mga pagdurusa ng kanyang nakaraan. Muntik na siyang bumigay, parang unti-unting kinukuyom ng anino ang kanyang puso. Ngunit biglang umilaw ang gintong singsing. Naramdaman niya ang mga tinig ng 3 bantay. Ang tinig ni Apo Valencio. Ang liwanag ay laging nasa puso ng mapagpakumbaba. Ang tinig ng batang Pipi. Makikita mo ang dilim, ngunit hindi kailangang sundin ito. At ang tinig ni Bano. Hindi alaala ang pagkatao, kundi kung paano ka humaharap sa mga ito. Sa gitna ng anino, sumulpot ang isang nilalang. Si Dalkarana, may 2 mukha. Isa ay batang babae. Ang isa ay matandang babaeng puno ng galit. Ang katawan niya ay binubuo ng mga alingaw-ngaw ng mga panagoy. At ang mata ay kulay itim na tila walang hanggan. Minda, wika ni Dalkarana, napakarami mong dinanas.
Bakit hindi mo na lang ako samahan? Bibigyan kita ng walang hanggang kapangyarihan. Ang singsing na hawak mo. Kung ibibigay mo sa akin, ikaw ay magiging reyna ng mga anino. Hinampas ni Dalkarana ang lupa. Tumindig ang mga anino ng mga taong minahal at nasaktan ni Minda. Si Nanay Rosa, si Aling Rosa ng Nayon, maging ang Batang Pipi. Ang mga ito ay humihikbi, umiiyak, nagmamakaawa. Kalimutan mo ang mundo, sumama ka sa akin. Ulit ni Dalkarana. Ngunit sa gitna ng gulo, biglang naalala ni Minda ang tinig ng Batang Engkanto noong unang gabi. Ang gintong singsing ay hindi lamang alay ng kayamanan. Ito ay panata ng kalinisan ng puso. Kaya't buong lakas niyang hinugot ang lakas ng kanyang diwa. Hinawakan niya ang singsing, tumindig sa gitna ng anino at sumigaw. Hindi ako nilikha upang alipinin ng takot. Hindi ako bahagi ng inyong kadiliman. Ang lahat ng sakit ko ay hindi mo pwedeng gawing sandata. Ako'y isang magsasaka, anak ako ng lupa at liwanag. Nagningning ang gintong singsing, mas maliwanag kaysa kailanman. Ang sinag nito ay lumaganap, tila umabot sa langit. Napasigaw si Dalkarana, ang kanyang katawan ay nagsimulang mabiyak, masunog ng liwanag. Pumunit ang kanyang mga anino at ang mga nilalang na nilikha niya ay unti-unting nawala. Bago siya tuluyang maglaho, bumulong si Dalkarana. Hindi ako ang huli. Hanggat may takot at kasakiman sa puso ng tao, laging may nililimot. At siya ay naglaho na parang abo sa hangin. Ang mundo ng basag na anino ay dahan-dahang naglaho rin. Nasa gitna na si Minda, isang malawak na kaparangan ng liwanag. Sa gitna ng hangin, lumitaw ang tatlong bantay. Tumango sila sa kanya. Si Apo Valencio, si Bano, at ang Batang Pipi. Ngayon ay nakangiti, hawak ang isang maliit na bulaklak na ginto. Tapos na ang iyong pagsubok, sabi ni Apo Valencio. Ngayon, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng gintong singsing. Hindi mo ito dapat gamitin para yumaman. Gamitin mo ito upang pagyamanin ang kabutihan ng mundo. Hinubad ni Minda ang singsing at itinanim ito sa lupa. Mula roon, tumubo ang isang punong ginto at sa bunga nito ay may liwanag na dumadaloy sa hangin. Muli, ipinagpatuloy ni Minda ang kanyang buhay. Hindi na bilang mahirap na magsasaka, kundi bilang isang bantay ng liwanag, tagapagturo at tagapangalaga ng balanse ng mundo. Sa kanyang baryo, nagtayo siya ng bahay gamot kung saan walang hinihinging kapalit ang panggagamot at kung saan tinuturuan ng mga batang may kakayahang makakita ng engkanto. Hindi siya naging mayaman sa ginto, ngunit naging mayaman siya sa puso ng maraming nilalang, tao man o engkanto. At sa bawat gabing tahimik, tuwing sasablay ang buwan sa ulap, may isang sinag na ginto ang umaalon-alon sa kanyang paligid. Patunay na ang kanyang panata ay hindi patapos. At sa kagubatan, sa di kalayuan, isang bagong kalaban ang dahan-dahang naglalakad mula sa lilim. Ngunit ang liwanag ay laging handang lumaban. Wakas,